Biglang tumunog ang phone mo. Gabi na, isang tawag lang, pero alam mong babaguhin nito ang lahat. May emergency daw sa pamilya. O kaya naman, pagbukas mo ng email mo, may isang subject line kang nabasa. Notice of termination. Para kang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang gumuho ang mundo mo. Ramdam mo yung kaba, yung bigat sa dibdib. At ang pinakamasakit, wala kang mahugot. Walang-wala. Tapos, sa gitna ng lahat ng yon, ng gulo, ng takot, iisa lang yung tanong na umiikot sa isip mo. Paulit-ulit, nakakabingi. Paano na to? Paano na ang pamilya? Paano na ang mga bills? Paano ko makakasurvive? Pero teka, what if mayroon kang secret weapon? Isang parang kalasag na matagal mo nang inihanda para sa eksaktong mga sandaling to. Hindi ito magic ha, ito yung tinatawag nating emergency fund. Ito yung personal lifeline mo, ang iyong tagapagtanggol sa mga biglaang bagyo ng buhay. So gaano ba kalaki to? Actually, simple lang ang goal. Ang target natin makapag-ipon ng katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng mga essential expenses mo. Yung mga hindi pwedeng hindi bayaran, di ba? Pagkain, renta, kuryente, tubig, pamasahe. Yan ang sweet spot para bigyan ka ng breathing room kung, knock on wood, mawalan ka ng trabaho o may magkasakit. May oras kang makahanap ng solusyon. Okay, I know, I get it. Pagkarinig mo ng 3 hanggang 6 na buwan parang, wow, ang laki. Parang imposible, no? Para kang nasa paanan ng isang napakataas na bundok, nakaka-overwhelm. So gets ko yung tanong sa isip mo ngayon. Pero saan at paano sa mundo ako mag-uumpisa? Dito yung sikreto. Hindi mo kailangan tumalon sa tuktok. Magsisimula tayo sa isang hakbang. Una, mag-start ka sa maliit. Kahit magkano yan, kahit 500 pesos lang. Ang goal ay masimulan mo. Pangalawa, yung naitabi mo, ilagay mo agad. Ilagay mo sa isang lugar na, out of sight, out of mind. At ang pangatlo, at ito yung pinaka-powerful sa lahat, gawin mong habit. Ulit-ulitin mo lang. Kasi yung habit ng pag-iipon, yun ang totoong game changer. Alright, so nakapagsimula ka na. Great job, may naitabi ka ng konti. Ngayon, another question. Saan mo naman ilalagay yan? Itatago mo lang ba sa lumang alkansya sa ilalim ng kama? Or ilalagay mo sa bangko? Saan ba yung best place para itago itong life savings fund mo para siguradong safe ito at the same time kumikita naman kahit papaano? Well, ang sagot dyan ay medyo modern. Ang ideal safe house para sa emergency fund mo ngayon, yan yung mga high-interest savings account na usually ino-offer ng mga digital banks. Bakit doon? Kasi isipin mo, wala silang mga malalaking building so mas mababa ang gastos nila. Dahil dyan, kaya nilang bigyan ka ng mas mataas na interest rate. Ang ibig sabihin lang yan, yung pera mo habang ligtas na nakatabi ay kumikita pa rin. It's working for you kahit natutulog ka. So heto na! Lumalaki na yung fund mo. Ang ganda na ng feeling. Pero may bagong kalaban kang makakaharap. Ang pangalan niya? Tukso. Alam mo yon, yung biglang may lalabas na 12-12 sale. May bagong phone na gusto mo. Tapos may bubulong sa'yo. Kunin mo muna dyan sa emergency fund. Ibabalik mo rin naman agad. Yan, dyan yung totoong laban. Yung gusto mo lang ngayon versus yung talagang kailangan mo para sa future. At para manalo sa laban na yan, isa lang ang kailangan mo. Isang salita. Disiplina. Kailangan mong itatu sa isip mo, itong perang to may isang purpose lang. Isa lang ang trabaho niya. Hindi yan para sa sale, hindi para sa travel goals, at definitely hindi para sa bagong gadget. Ang misyon nito ay protektahan ka at ang pamilya mo sa oras ng tunay na emergency. Period. Full stop. Pero let's be real, okay? Hindi mo mabubuo to sa isang gabi lang. Hindi ito sprint, marathon to. Baka abutin ka ng ilang buwan o baka nga ilang taon. And you know what? That's perfectly okay. Walang karera dito. Ang pinaka-importante ay yung consistency. Yung tuloy-tuloy ka lang, kahit paunti-unti, yun ang mahalaga. At pagkatapos ng lahat ng sakripisyo at disiplina, darating at darating ulit ang bagyo. Ganyan ang buhay, hindi natin yan mapipigilan. Pero this time, iba na. Iba ka na. Imbes na panic at takot, ang mararamdaman mo ay kalma, isang deep sense of peace. Kasi alam mong anuman yung bagyong yan, mayroon kang panangga. Mayroon kang masasandalan at masasabi mo sa sarili mo ng buong puso, handa ako. So ano yung 3 bagay na kailangan nating tandaan? Simple lang. Number 1, just start. Magsimula ka lang kahit gaano kaliit.
Yun na yung pinakamahirap na parte. Number 2, be consistent. Gawin mong habit. At number 3, protect your fund. Disiplina. Yan ang gwardya ng future mo. At syempre, isang mahalagang paalala na ang ating usapan ay para sa educational purposes lamang. Para sa mga desisyon sa pera na akma para sa iyo at sa iyang personal na sitwasyon, napaka-importante pa rin kumonsulta sa isang qualified financial advisor. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.